Natawa na doon si Gaston kahit na kumakalat na rin ang lungkot sa kanyang sistema. Kailangan niya na pagaanin ang nararamdaman. Ganon din kasi ang nararamdaman niya. Kung pwede lang nabitbitin niya na lang si Nati patungo ng Baguio para lang hindi siya gaanong mamiss, ginawa niya na sana yun. Kaso, hindi naman pwede yon, lalo pa sa sitwasyong kinakaharap ng mga Bentacourt at Barcelos sa ngayon. Pinapahirapan mo naman ako, Natalia. Hindi sumagot si Nati na parang batang namamasa ng bawat sulok ng mga mata. Naiiyak na siya. Hindi niya mapigilan ang sarili na para bang iiwan siya nito at kapag umiyak siya ay isasama na siya. Kapag gumaling na si Krisa at bumaba ako, pwede kitang isama paakyat sa Baguio. Sa ngayon kasi, hindi pa pwede dahil kailangan kanilang mag-asawa eh. Mahihintay mo ba yon ha? Saglit na lang. Nagulat si Nati sa sinabing yun ni Gaston. Siya, isasama nito sa Baguio? Saan siya titira? Sa mansyon nila? Hindi mo lang ba muna siya ipapakilala sa ina niya? Paano kung magulat yon at ayawan siya? Ano ang gagawin nila? Maghihiwalay na sila ni Gaston? Bakit bang dami niya kaagad ng mga katanungan? I'll call you always ha? Hagila pa ni Gaston sa mga mata ni Nati, nalantad na rin ang kalungkutan. Muli niya pang inabot ang labi ng nobya. Huwag nang sad. Video call. Palagi tayong mag-video call. Walang choice ay tumango na lang dito si Nati na unti-unting lumuwag ang mahigpit niyang yakap. Sa pag-alis ni Gaston, hindi napigilan ni Nati ang lungkot ngunit agad niya rin namang nilibang ang sarili. Panaka-naka ang pagsaging ng nobyo sa isipan at pinapalungkot siya nito kahit papilit yon na winawaglit. Ganun pa man ay nagawa niya yung labanan nang maisip ang relasyon na meron sila. Hindi pa rin siya makapaniwalang papatol sa isang lalaki na may komplikadong relasyon sa pamilya nila at isa pa, malayong agwat ng edad nila. Yung ilang taon ay katanggap-tanggap pa pero yung 10, ang layo na nito. Hindi ako makapaniwala na kami na talaga. Kami na ba talaga? Natatawang tanong pa ni Nati na nagpatigil sa harap ng salamin kung saan niya sinusukat ang mga gustong bilihing damit. Bibinyagan na niya ang card na iniwan ni Gaston sa kanya. Goodness, kami na nga, may relasyon na kami ng lalaking crush ko. Hinawakan niya na ang magkabilang pisngi na biglang nag-init sa isiping. May label na sila ni Gaston. Hindi na siya basta nalang babae, nahalikan nito at gagamitin kung kailan niya gusto. Silang dalawa na. Oh, my baby is too fast. Sinubukan niya na kaagad ang card kung talaga bang gagana. Mahinang usal ni Gaston habang nakatingin sa resibo na ginamit ang card niya sa isang prestiyosong shopping mall. Pagak na siyang natawa. Hindi pinansin na nakarehistro doong halaga. Too cute, namimiss ko na siya. Hindi nagtagali nakalabas ng hospital si Kriza. Nagretiro sa pagiging abogado ang asawa nitong si Nick ngunit hindi na nagawa ni Gaston na makababa ng Maynila dahil sa pagiging abala niya sa maraming bagay na naunawaan naman ni Nati. Habang inaayos ng pamangkin niyang kanyang pamilya, nakagawa si Gaston ng paraan upang palabasin na nais din natin na magbakasyon sa Baguio upang huminga sa matinding stress sa pinagdaanan niya. Sinabi niya yon sa kanyang ina upang humingi ng opinyon dito. Oh, bakit hindi na lang siya dito sa mansyon natin magstay? 1 week lang naman pala. Hindi niya na kailangan pa kung saang hotel mag-check-in. Hindi na rin naman iba sa atin ang kanilang pamilya. Ayos lang sa'yo mama na dito siya magstay. Napakunot ang noo ni Doña Josefina nang makitang ngiti-ngiti ang kanyang anak. Pinilig niya ang ulo. Ayaw niyang paghinalaan nito na may masamang balak sa bunso ng mga Bentacourt na parang pamangkin na lang din niya. Sa palagay ng matandang Donya, hindi doon papatol ang anak ng dahil sa reputasyon. Oo, gaya ng sabi ko, pamilya na natin siya. Kapatid siya ng asawa ng apo ko na pamangkin mo, hindi ba? Hindi pa rin magawang masabi ni Gaston ng tungkol sa kanilang relasyon. Kumukuha pa siya ng tamang pagkakataon doon at lakas ng loob. Ayaw niyang biglain na kakatapos pa lang sa problema kay Krisa. Hindi naman siguro siya makakastorbo sa'yo. Dagdag pa ni Doña Josefina na nakatitig na sa anak. Hinahanap kung may iba pa ba itong plano na sa bandang huli ay kinapilig lang ng ulo ng matanda. Oo naman mama, palagi naman akong nasa opisina ako hindi naman nasa Kapitolyo. Kaya ayos lang. Tumangutang ang matandang Donya, naging panatag na sa panandalian niya naging pag-aalala. Kailan daw siya aakyat? Bukas mama, naging kabado naman si Nati na malaman kay Gaston na pumayag ang ina ng nobyo na doon siya manatili sa mansyon ng mga Barcelo. Sinabi naman niyang okay lang siya sa hotel. Kaso ayaw namang pumapayag ni Gaston. Hindi niya tuloy mapigilang isipin kung alam na ba nito ang tunay na relasyon nilang dalawa. Kaya nagtanong na siya kay Gaston.
Hindi niya minamadali ang nobyong ipaalam iyon. Humahanap pa ako ng pagkakataon. Huwag ka mag-alala. Sasabihin din naman natin sa kanila. Tumangulang si Nati. Hindi niya rin alam kung paano niya sasabihin sa kapatid, hipag at magulang. Kakatapos pa lang ng problema ng kapatid niya at ayaw naman niyang dumagdag sa kanilang isipin. Isa pa may laban pa na lihim ang kapatid sa anak nitong pinalabas lang sa asawang bumigay pero ang totoo ay dinala niya ito sa isang laboratory. Ayaw na niyang dagdagan pang isipin nila kaya tama lang yon. Ayos lang yon. Huwag na muna siguro nating sabihin sa kanila. Saka na lang. Ayos lang naman sa akin. Pero kailangan nating sabihin, Natalia. Hahanap lang tayo ng tamang pagkakataon para doon. Okay. Okay, hindi na naghinalang mga magulang ni Nati na magpaalam siyang magbabakasyon ng Baguio at sa mansyon ng mga Barcelo tutuloy. Katunayan ay panatag ang loob nila na doon ang anak magstay. Huwag kang magiging pasaway sa kanila, Nati. Oo na, Mommy. Wala akong abalahin sa kanila. Gusto ko lang talagang pansamantalang huminga. Gaano man kaaga naging pag-alis ni Nati, ginabi pa rin siya ng dating ng Baguio nang dahil sa traffic. Wala pa si Gaston sa mansyon nang kumain siya ng dinner. Giniya siya ng maid sa kanyang magiging silid na katapat lang ng silid ni Gaston. Kilala niya ang silid nito. Tandang-tanda niya dahil sa nangyari noon. Anong oras kaya siya darating? Higa ni Nati sa kama na tumitig pa sa kisame ng naturang silid. Isang linggo lang siya doon at konting damit lang din ang kanyang dinala. Nilingon niya ang maleta. Kahit na konti lang yon, gusto niya pa rin ilagay sa built-in cabinet ng silid. Gusto niyang ma-feel na dito siya kunwari nakatira. Na balang araw naman imang giyayari. Kakabukas pa lang niya ng maleta na nakalagay sa sahig na marinig niya ang mahinang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Nalaki ng kanyang mga mata, nang paglingon doon ay makita niya si Gaston na halos mapunit ng ngiti sa labi. Governor Barcelo! Patakbong tinawid ni Nati ang kanilang pagitan upang bigyan ng gobernador ng mahigpit na yakap. Hindi pa man lang si Gaston nakakapagpalit ng kanyang suot na pang-opisinang damit ay doon na ito kaagad dumiretso. Sinalubong naman din siya ni Gaston ng yakap na kaagad na siyang nahawakan sa kanyang bewang at nabuhat upang iikot-ikot lang. Mababa na sa kanilang mga mata na misa na ang bawat isa. Yumakap ng binti ni Nati sa bewang ni Gaston na mabilis nang nahalikan ang labi ni Nati bumaba na sa leeg ng babae na mahinang humahagikik sa tuwa at kiliti. Napatili pa doon si Nati sa hatid nitong iba yung kiliti na kinailangan ni Gaston na kaagad salyuhan ng labi upang mapahina yon. I miss you. Sobrang namiss din kita, Natalia. Honest ni Gaston na humakbang na patungo ng kama habang buhat pa rin ang katawan ng kasintahan. Miss na miss. Patuloy nitong sambit habang salita ng mga halik. Hinakbangan lang ni Gaston ang maleta ni Nati sa sahig na nakakalat. Maya-maya pinagawa na niyang maihiga si Nati nang hindi tinatanggal ang pagkakadikit ng kanilang mga labi na animoy merong glue. Magaang dinaganan na ng kanyang katawan ang bulto ni Nati na nakayakap pa rin sa leeg ni Gaston. Halatang kung gaano kasabik ang gobernador sa kanya ay ganun din ang pananabik niya dito. How is your trip? Masyado bang traffic? Magaang tanong ni Gaston habang tinatanggalan ng damit si Nati na para bang normal na lang ang ginagawa nito habang meron silang pinag-uusapan. Iba naman ang epekto nito kay Nati na kulang na lang ipanawan ng ulirat sa kaibang sensasyong nadaramdaman. Gabi na rin ako nang dumating. Sobrang nakakapagod, masakit sa puwet. Huwag kang mag-alala, tatanggalin natin ngayon ang pagod ng isa't isa. Pilong tugon ni Gaston na nagawa ng mahubad ang pangitaas ng damit ni Nati. Hindi naman nagpatalo dito si Nati na hinawakan ng necktie ni Gaston upang kalasin yun. Promise, matatanggal ang pagod nating dalawa dito. Mariing nakagat na ni Nati ang kanyang pangibabang labi sa kilig na namang hatid. Uminit ng katawan niya sa mga salita pa lang na yun ng Gaston. Iba nang nararating ng kanyang isipan. Oo, kailangan na matanggal ang pagod ko at ang pagod mo. Kaya nga ako umakyat dito, hindi ba? Para tanggalin ang pagod natin. May kapilyang sang-ayon ni Nati na malapad ng ngumisi at kapag hinila na si Gaston palapit sa kanyang muka upang muling maglapat lang ang sabik nilang mga labi. Pagod na pagod ka, hindi ba? Hayaan mo akong maunang magtanggal ng pagod mo. Sisimutin kong lahat ng yan. Dagdag din natin nagawa ng tanggilin ang ilang sa botones na suot ng polo shirt ng gobernador na malakas lang doon na humalakhak dahil sa pumumula ng mukha ng kasintahan niya. Bakit kailangan na muna kung mauna kung pwede naman nating sabay na tanggalin ang pagod ng bawat isa sa gabing ito? Mariing kagat ni Gaston sa kanyang labi habang namumungay ng mga mata. Umarko ng gilid ng labi ni Nati na nababasa ng tumatakbo sa isipan ng nobyo. Talaga, kaya mo akong sabayan? Marami pa ako natitirang energy. Nakatulog ako sa biyahe.
Oo naman, kayang-kaya pa nga kitang lagpasan. Ako pa ba? Inipon ko kaya lahat ng ito. Sige nga, patunayan mo. Muli na namang hamon sa kanya ni Nati na parang tinatansya ang lakas niya. Pinanindigan ni Gaston ang kanyang sinabi. Sabik na hinila na niya upang hubarin ang suot niyang pants. Napuno ng mahinang hagikik ni Nati ang silid na hindi kalaunan ni napalitan na yon ng mga ungol. Ikaw ang hilig mo talagang manghamon. Kaya lalo ako nahuhulog sa'yo eh. Ibang-iba ka, Natalia. Ilang paulit-ulit na halik ni Gaston sa labi ni Nati na pulang-pula na sa mga sandaling yon. Mahinang tumawa lang naman doon si Nati na nakikiliti pa rin sa ginagawang paghalik ni Gaston sa kanyang leeg. Napababa na ngayon sa kanyang dibdib. Muli na naman itong nag-iwan ng mapupulang markang hindi na pinuna pa ni Nati upang hadlangan ang nobyo. Ginantihan niya ito ngunit hindi sa leeg o hindi sa dibdib. Pilit niyang ginaya kung saang parte niyan ginawa at doon niya rin inilalagay. Sandali lang, Gaston. Kumain ka na ba? Baka mamaya hindi ka pa kumakain. Anong tingin mo sa ginagawa ko? Hindi ba ako kumakain? Ikaw muna uunahin kong kainin. Sagot ni Gaston na kakaiba ng tingin sa katawan ni Nati na wala ng anumang saplot ang kabuuan. Sa narinig ay hindi na ni Nati napigilang manginig sa sobrang excited. Pabiro niyang inirapan si Gaston nang maramdaman ng pagdikit ng pagkalalaki nito sa banda ng kanyang tiyan na sobrang tigas na at handang-handa na. Napalunok na si Nati na tila ba may nag-uutos sa kanyang hawakan niya yon. Hindi ako nakikipagbiruan, muling saad ni Nati nang ituloy ni Gaston ang ginawa nitong salitang pagdila sa kanyang magkabilang dibdib at nilaro-laro na yun ang kanyang malanding dila. Kumain ka na muna. Baby, focus. Huwag mo kong istorbohin sa ginagawa ko. Kumain na ako kanina bago umuwi. Pwede mo yung i-verify mamaya sa sekretary ko kung tunay na ginawa ko. Alam kong parating ka kung kaya naman pinaghandaan ko na. Ngayon, hayaan mong namnamin ko ang katawan mo, ha? Let me eat you whole. Wala na ibang naging reaksyon pa doon si Nati kung hindi ang dumaing sa mga sunod na ginawa ni Gaston. Ginantihan niya yon. Pinantayan niyang bawat sensasyong binibigay nito sa kanyang katawan. Walang naging angal naman si Gaston na makikitang labis na pangungulila sa babae. Punan muna natin ang mga araw na hindi tayo magkasama, ha? Mamaya na tayo magkwentuhan ng mga nangyari. Hayaan natin na ang katawan muna natin na mag-usap at umindak. Pakiusap ni Gaston na muling umakyat ng halik sa labi ni Nati, na sa mga sandaling yun ay wala na rin sa kanyang katinuan. Alright, hindi tayo titigil hanggat feeling natin hindi pa tayo sapat. Nang gabing yun ay doon natulog si Gaston sa silid ni Nati at pinanindigan naman ang kanyang pangakong susulitin nila ang panahong hindi sila magkasama. Maaga naman silang nagising kinabukasan kung saan ay tulog na tulog pa rin si Nati sa kanyang tabi. Kagaya na kanyang palaging nakagawian noon kapag katabi itong matulog, tahimik niya pinagmamasdan ng mahimbing na nobya. Ilang beses niyang hinalikan ng labi nito ngunit nanatili itong natutulog at nakayakap lamang sa kanya. I love you so much, Natalia Bentacourt. Mahinang usal niya habang hinahaplos sa mukha ng dalaga. Nakikita na ang sinag ng araw sa yari sa bubog na dingding na silid kung saan ay nakahawi ang makapal na kortina at tanaw ang labas noon na may halik pa ng mga hamog ng nagdaang gabi. Maingat natin tinanggal ni Gaston ang ulo ni Nati na nakaunan sa kanyang braso. Gumalaw lang ito pero hindi naman tuluyang nagising na humarap lang sa kabilang direksyon ng kama. Kailangan niya magtungo ng sariling silid upang maligot ihanda ng kanyang sarili. Pating kayad niyang tinungo ang pinto matapos na halikan muli sa labi ang kasintahan. Pigil ang hiningang lumabas siya ng silid ng nobya at nang bumalik doon pagkaraan ng ilang minuto ay nakaligo at gayak na rin upang umalis ng mansyon para sa trabaho. Anong oras na? Kanina ka pa ba gising? Tanong ni Nati nang maaninag ang bulto ni Gaston sa gilid ng kama niyang nakaupo. Agad na yumakap ang kanyang mga braso sa katawan nito matapos ng usog palapit at umunan sa isang hita ng gobernador. Pabalagbag ng higa niya ngayon sa nasabing kama. Marami ako naghihintay na trabaho sa Kapitolyo. Matulog ka pa, masyado pa namang maaga. Gusto mo bang padalhan na lang kita ng breakfast dito sa isa sa mga maid namin? Haplos na naman ni Gaston sa kanyang muka. Ano bang gusto mong breakfast? Sabihin mo nang maipaghanda ko. Napadilat na ng malaki ang mga mata ni Nati. Mabilis ang ginawa niyang pag-iling. Hindi na, bababa na lang ako. Nakakahiya. Anong nakakahiya? You are a visitor here. Walang mali kung gusto mong dito kumain ng breakfast. Ngumiti lang si Nati pero pinilit pa rin ang katawan niyang bumangon kahit na hinihila pa rin siya ng antok. Kung nasa kanila sila, pwede pang kahit na hapon na siya bumangon. Ngunit nasa ibang mansyon kasi siya. Hindi niya pwedeng dalhin ang kung ano ugaling meron siya sa kanila sa tahanan ng ibang pamilya. Tulog ka pa nga baby. Tignan mo antok na antok ka pa. Hindi naman magagalit si mama kung maghapon kang matulog. Ang alam niya ay nagbabakasyon ka at
Exactly. Ang alam niya nagbabakasyon ako kaya marapat lang na umalis ako ng mansyon niyo at gawin ang bakasyon na sinasabi ko. Hindi matatawag na bakasyon kung buong maghapong mananatili dito. Alright, sasabihan kong driver na samahan ka. Kahit saan ka pumunta. Saan ka pala pupunta? Pilyang ngumiti si Nati. Sinusuklay ng bahaghag. Nabukang gamit ang kanyang mga daliri habang nakasandal naman ang kanyang mukha sa isang balikat ni Gaston na nakaharap pa rin sa kanya doon. Hindi ko pa alam pero parang pupunta yata ako sa Kapitolyo kung saan ka nagtatrabaho. Silly girl, mahinang kurot niya sa isang pisngi ni Nati. At kapag dakay mabilis na siyang hinalikan sa labi. Huwag kang pupunta doon at paniguradong wala akong matatapos sa trabaho buong maghapon dahil baka ikaw ang trabahuhin ko. Posible yun na. Pabiro nito na alam ni Nati na hindi nga yun malabo. Joke lang, hindi ko yun gagawin para hindi ka mag-overtime. Lalabas ako pero baka babalik din ka agad. Okay, alis na ako ha? Baka pumanhik ng sekretary ko na kanina pa sa akin naghihintay. Isang mahigpit na yakap at ilang minutong halikang namagitan bago pa sila naghiwalay. Pag alis ni Gaston, hindi na natulog si Nati na nagbihis na rin ng damit. Nagulat siya ng pagtingin niya sa kanyang maleta nang huling natatandaan niya ay nakakalat sa sahig, ay nasa built-in cabinet na. Nakahanger na at ang mga damit niya na siyang plano niya sanang gawin. Lingid sa kanyang kaalaman na inayos na ni Gaston para hindi na gawin ng nobya. Oras na magising ito. Nagpapadyak ng paa ni Nati sa sahig. Siya ba ang nag-ayos? Kinikilig na naman na tanong ni Nati na nakasandalang likod sa gilid ng cabinet. Matamang tinitignan ang kanyang mga dalang damit. Malamang siya, hindi naman yun ang papapasok dito ng maid. Lalo na't wala akong suot na damit. Ang sweet naman talaga, nakakakilig. Sambit pa ni Nati na halos magbuhol ang mga binti na animoy hindi mapaanak na pusa sa isiping ginawa ni Gaston. Governor naman, lalo mo kong pinapahulog sa'yo ng malala. Grabe ka talaga. Sobrang mahal na mahal kita. Hindi nagtagal ay bumaba na rin si Nati sa unang palapag ng mansyon matapos niyang maligo. Mag-isa na lang siyang kumain ng agahan. Ayon sa maid na nakausap niya, bumalik si Doña Josefina upang gawin ang buwanan nitong check-up. Hindi na siya nagtanong kung anong oras pa ito babalik. Matapos na kumain nilumbas pa rin si Nati kasamang driver na inilaan ni Gaston sa kanya kagaya ng kanyang naunang plano. Ilang beses niyang pinigilan ng sarili na sabihan ng driver na dalhin siya sa Kapitolyo kung nasan ngayon ang gobernador. Pinuntahan niyang malapit na mga tourist spot sa lugar nang sa ganon ay maibigay naman siyang picture sa pamilya niya kapag humingi sila. Mahirap na, baka pagdudahan nilang pagpunta niya doon. Ang sabi lang niya gusto niyang huminga at magtanggal sa lugar ng stress. Nasaan ka? Nasa SM. Halumbaba ni Nati kaharap ang strawberry ice cream at shortcake na in-order niya. Anong oras ka uwi ng mansyon? Pagkaubos ko ng kinakain ko. O baka dadaan ako ng Burnham Park at maglalakad-lakad ng konti. Bakit mo naitanong? Wala ka bang trabaho? Uuwi ka na? Sabihin mo Gaston, para uwi na rin ako ngayon. Excited niyang sambit na parang biglang nabuhay ang nananamlay at natutulog niyang ulirat. Buksan mo ng video na makita mo kung kumakain ka ba talaga. Baka mamaya niyan, nasa kama ka lang at hindi naman umaalis ng mansyon. Puno ng pagdududang utos ni Gaston kay Nati. Pagak na natawa si Nati na nagpalingalinga na sa paligid. Nasa gilid naman siya at marahil naman ay walang makakakita dito kung sakaling mag-appear to sa screen ng kanyang phone. After all, governor to at maniguradong kilala rin ang mukha nito sa lugar. Ayaw naman niyang sumiklab pa yun ng issue. Binibintangan mo akong sinungaling? Ganun ba akong gusto mong palabasin? Puno mo ng pagtutol at reklamo ay binuksan pa rin ni Nati ang camera ng cellphone. Agad na tumambad sa kanyang mga mata ang kulay puting kisame nang malamang may opisina ni Gaston. Natawa pang lalo si Nati kahit na naririnig naman niyang boss doon ng gobernador. Bakit niya ba naisip na ipapakita nitong kanyang mukha? Malamang siya lang ang gusto nitong makita at ayaw nitong ipakita ang sa kanya. O diba, nasa SM ako. Wala ako sa mansyon. Clear na bang iniisip mong sinungaling ako? Natawa na lang din si Gaston na ilang segundong itinapat ang camera ng cellphone sa kanyang mukha upang ipakita lang yon kay Nati na hindi man lang niya na-capture sa mabilis na pangyayari. Nakasuot siya ng marahil ay reading na eyeglasses, dahilan upang mapakagat ng labi si Nati sa sobrang kilig doon.